for today's video mga chong, mga par, gagawa tayo ng chicken at pork tapa. Bawang, toyo, pepper, and sugar. Yun lang, wala na iba, no? So ang gagamitin nating suka ay ang sukang puti, no? Coconut vinegar. Gagawin na natin, unahin natin itong bawang. Kasi ang tapa, mas masarap kapag maraming bawang. So enough na siguro itong isang buong bawang na to sa 1 kilo. So kalahating chicken at kalahating pork na gagawin natin. Ipagsama-sama natin siya dito sa isang marination, no? Ito lang. Pag gumawa ako ng tapa, gusto ko yung bawang may kasama pang balat. No? Kasi ang balat nito nagbibigay din ng aroma. Nagbibigay din ng extra flavor. Alright, dito lang. Kailangan talaga yung garlic. Ano siya? Napisa na mabuti. Para nalabas yung katas niya. Ito na ang thigh fillet. So mas pinili ko yung thigh fillet kasi may balat saka hindi siya mag-dry pag niluluto. Pero may ilalagay pa tayo na lalong hindi siya mag-dry at masarap siyang kainin, no? So i-fillet lang natin. Tanggalin natin yung bone sa gitna. Ito na. Hindi rin natin ito itatapon ng buto niya. Kasi magbibigay ito ng lasa. Dagdag natin sa pampalasa yung flavor. So ito ang kalalabasan ng fillet. Madali, thigh fillet. Madali lang gawin ito. So ito, hatiin mo siya sa dalawa. Ayan. Ipisan mo konti. Pwede mo na ipisan, pwede rin hindi na. Pero para mas madali lang lutuin. Ang ginagamit kong parte ng pork ay ang pork kasim, no? So bantang leg ito siya, kaya maganda siya kasi may taba eh. Ang kaibahan kasi sa pigi, kapag ginawa mo siyang tapa, lean meat masyado. So may tendency na maging dry siya pag niluluto kasi less fat siya. Unlike dito sa kasim, marbleize siya, may taba, laman. So pag niluluto mo siya, lumalabas talaga yung katas ng baboy, yung porky flavor. Slice na natin sa manipis o strips. Ito pa lang itsura niya. Pag niluluto mo siya ng pork tapa. Ganun lang, kadali. So preparation nito walang isang oras, walang 30 minutes, tapos na. No? So basta ang kailangan mo dito na sa kusina, dito na sa lamesa. So nagtataka ba kayo bakit pinagsama ko yung pork at chicken sa isang marination? Kasi kapag pinagsama mo ang pork at chicken sa isang marination, gawa kayo ng chicken, adobo at saka pork adobo, pinagsama nyo. Diba mas masarap ang lasa. Okay, tapos tayo sa paghihiwa. Ito na, pinagsama na natin ng chicken at pork. So ititiplahan na natin to ng bawang. Pabintang buo. Maglalagay ako ng cornstarch. Pag nagmamarinate kayo, try nyo gumamit ng cornstarch kasi ang cornstarch nagpaparetain ng meat ng karne habang niluluto siya. At the same time, nagpapalambot at maganda ang texture kapag naluluto na siya, hindi siya magda-dry. So hindi talaga siya mag-dry kasi may taba naman eh. Pero mas lalong siya, silkier texture habang niluluto siya. Cornstarch. Okay. Rub. Sukang tuba. Alright. Soy sauce. Wash sugar or brown sugar. Pwede na. Kalahati kutsara asin. Alright. Okay, timpla na ang ating pork at chicken tapa. So, i-marinate natin ito overnight. Bukas, fry natin. Kunting muntika lang.
Lulutuin natin yun. Meron na tayong almusal, meron tayong pambawon sa mga bata. So, ganoon lang kadali. Alright. Hirap natin. Tapos lagyan natin sa cheddar. Goods na. Walang rason na hindi makapagbaon yung mga bata dahil ulam-ulam no, walang breakfast ito, meron na talaga. Preparado na. So pagising nila, lutuin na lang. Balibag na lang sa kalan, balibag na lang sa kawali. Ayan, may tapa na. May unang itlog, awa na. Meron silang chicken silog o pork silog. Kompleto na. Di ba? Ganun lang kadali.